Shabbat Shalom mga kapatiran ng mga kapatiran dito ngayon sa Assembly of Yahuwah Philippines at kayo din po na manunood sa Republis. Kahapon po ay nag-Shabbat tayo na araw ng Biyernes at ngayon din po ang another Shabbat mga kapatid. So nakadalawang Shabbat tayo dahil sa ating celebration mga kapatid. So we are now on the 8th day of this celebration, mga kapatid. So, that being said, let me share to you our PowerPoint at bago natin umpisahan itong mga discussion, makinig muna tayo, mga kapatid, sa blowing of the shofar. We are going to hear the blowing of the shofar kasi yun po ang usual na ating ginagawa dahil nga mga kapatid no, we have to start always with the blowing of the shofar mga kapatid. May narinig ba kayo mga kapatid? Yes po, bro. Yun po mga kapatid, ang tunog ng tambuli at sabay-sabay tayong mag-unmute mga kapatid at isigaw natin ang mga words of declaration, appreciation at ang pagkilala po ni Abba Yahuwah and Yahushua. All together po, Yaday Yada Yahuwah, Yahuwah. Hashem Hallelujah, Yishua, bayaw. Yarabah, Yahuwah, Yada Yahuwah. Yaday Yahuwah po. Hallelujah, bayaw. Kan, mga kapatid. So, moving on tayo sa patuloy sa ating celebration, mga kapatid. Ah, ito na nga po, 8-day celebration of Yahuwah and Yahushua. Samakat Torah. Okay? Or sa mga modern, bagitin po nila yan as Simkat Torah. Rejoicing in the Torah. So, bakit tayo mag-rejoice, mga kapatid? May mga mensahe tayo na ating pag-usapan today. 23rd day of Kadas Ayatan. Kahapon po yung 22nd day. Kahapon po yung pang-pitong araw sa ating Yan naman yan. tukot, mga kapatid. Mamaya na. At Brother Exactly, Yun kayo na ako po. na. Punta ka na ng Pakinggan palengke. Brother Exactly and Brother Ron. So yun mga kapatid, ang ating pagpapatuloy. Uh, Let me share this. Okay po. Salamat po, Brother Ron and Brother Exactly.
Basahin ko po Tahalyam 35 verse 16. Gaya ng mga walang makapangyarihan na nanunuya sa piyesta, kanilang pinangangalit sa akin ang mga ngipin nila. Brother Dimitrio, paki-mute lang po. So ito mga kapatid, yung sinabi ni Daud, mga kapatid, Daud is the one that is declaring Tahalyam 35 verse 16. So, but this is a reality po mga kapatid na ang nangyayari pala is may mga piyesta ang mga Yasar-al mga kapatid. Even sa panahon nila ni Daud mga kapatid. Pero ang kanilang piyesta ay parang wala na pong kahulugan. Bakit po? Kasi tingnan mo yan, no? Kanilang pinagngangalit sa akin ang mga ngipin nila. So, what is the point? May history pala ang Yasser Al, mga kapatid, na kung saan sila po ay nag-celebrate ng mga fiesta ni Aba. Ngunit ang kanila pong mga ngipin ay sinabi dito, pinagngangalit sa akin. So, ano po ang ibig sabihin nito? There is a reference na makikita sa Yesaya 1:14 to 15. At itong reference na ito mga kapatid ay ang tinutukoy nito po ay yung ano po, tinutukoy dito yung masasabi natin na nagiging ano po sila mga kapatid, nagiging hypocrite. O yung kanilang mga kamay na itinataas, yung kanilang mga alay na ginagawa ay hindi na nagugustuhan ni Abba Yahuwah. Why? Because ang kanilang mga kamay ay full of bloodshed, mga kapatid. So, ayan, hindi na natuwa si Abba, mga kapatid, sa celebration na kanilang ginagawa. So, ito po ay isang warning sa atin, mga kapatid, na oo, gumagawa tayo ng mga piyesta. Oo, sumusunod tayo ng mga piyesta. Ngunit mag-ingat tayo. Kasi meron palang nangyari sa kwento ng Yasaral na kung saan Yesaya 1:14 to 15, Abay Yahuwah hindi na nagustuhan ng kanilang mga piyesta, mga kapatid. So, that being said, ito pala ay isang ah, mensahe na ating isa puso at isa buhay, mga kapatid. At ngayon, nawa ito'y magkakaroon po ng breakthrough upang sa ating pagpatuloy sa mga piyesta ni Aba Yahuwah. Mula piyesta 1 hanggang sa piyesta 8, mga kapatid, ito talaga ay maaring gawin natin na nagugustuhan ni Aba o kinalulugdan ni Aba Yahuwah or pleasing in the sight of Aba Yahuwah. So ito nga po mga kapatid, ang kanyang pangalan, Yad He Uwa He, na kung ating babasahin po ito, Yahuwah po. Ganun naman po si Yahushua, mga kapatid. Sinabi dito sa Yaokanan, unang Yaokanan 2:27, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Okay? Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuruan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon ang kayo mananatili sa Kanya. Mga kapatiran, si Yaokanan, nagbigay po siya ng warning sa nakaraang mga verses na ating pinag-usapan tungkol sa darating na anti-Mashiach, mga kapatid. At ngayon, ina-affirm ni Yaokanan na kailangan mananatili tayo kung ano yung itinuro na ni Yahushua, mga kapatid. Kasi kung hindi tayo mananatili kung ano yung itinuro ni Yahushua, ina-affirm ni Yahushua, maaari pong ma mawala tayo sa landas.
Bakit po? Dahil sa ating kapanahunan ngayon, marami pong mga false teachers. Marami pong mga anti-misyak, mga masyak, mga kapatid. So, that being said, kilalanin natin ang totoong pangalan ni Yahushua, mga kapatid. Ito yung kanyang totoong pangalan, Yahu Shan Ayan. Yung iba po, iba yung kanilang pagka-pronounce o pagkabigkas. Pero ito po yung limang mga titik, mga kapatid. Ayon sa kanyang tunog. Itong parang W, yan po ay Shan. Ang tunog po niyan ay and then itong parang letter O, but yan po ay titik na ayan na ang tunog po niyan ay A. Kaya Yahushua. Yahushua po ang ating kinikilala na masyak at tagapagligtas. Bago tayo magpatuloy mga kapatid ah, bago tayo magpatuloy, hingin ko po si Brother Dimitrio, nandito na po siya. Siya pong mag-lead sa ating opening prayer. Batay din po sa ating mga na-highlight na magkakaroon tayo as Brother Dimitrio will lead the prayer. Each and every one of us po, magkaroon tayo ng pagsuri sa ating puso. Tama ba ang ating puso ngayon? Tama ba ang ating isipan ngayon? Yada Talagang ya uwa. yun ang ating puso sa Kanya, mga kapatid. All of us will pray together as Brother Dimitrio will lead us in an audible prayer po. Yan ay po. Go ahead po, Brother Dimitrio. Abayawa sa pangalan ni Yahushua Mashiach. Yan. Dako kayo nga mong kalipay diha kanimo ug mga pagpasalamat tungod kay ikaw nag-uban ka namo sa tibuok 8 ka adlaw. Yan. Di enjoy namo kining mong activity, kining mong piyesta sa pag-awit, sa pag-ampo, sa pagtuon sa imong mga pulong. Ug salamat kayo kay daghan kayo ka og mensahe para kanamo. Daghan kayo ka og gitudlo para kanamo. Daghan kayo ang imong gibag-o diha sa among kinabuhi. Salamat kayo kay ikaw ang among nalangpanan ug ikaw ang among Yahushua Amasya nga diin among gihalaran og mga pagpasalamat, pagpasidungog nining orasa. Yahuwa, salamat kayo sa kahigayunan. Kini nga katapusan nga adlaw sa ikawalo ka adlaw diin mahandom namo o mapamalandungan namo kung unsa ka importante kining adlaw. Yahuwa, pasaylua ang matag usa-usa sa among mga kalapasan ug kapakyasan. Yan. Sa nasultan, nahuna-huna, nakita, nadungog, nahikap, o na decision o mga butang nga wala nimo mahimot diya sa tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa tagsa-tagsa ka mga Yahuwa believer, niining ikawalo ka adlaw, pasaylo ang matag usa-usa, ug ginluig kami, pinaagi sa imong pagpasaylo sa among mga kasalanan. Yan. Nagkinangan usab kami sa Rock Kakados, nga Yan. diin diha sa among hunahuna ug kasing-kasing, diha sa pagtuon ug pagpamalandong sa imong mga pulong, kay ang imong pulong lisod sabton. Yan. Apan salamat kay ang Rock Kakados maghatag og tin-aw nga mensahe gamit ang imong ubos nga alagad aron masabtan, aron matugkad namo ug dawaton ang imong mga pulong ug amo kining ikinabuhi kay wala nay lain nga halad para kanimo Yahushua Amasya, maorang gayod ang pagkinabuhi sibo sa imong kabubuton diha sa pagkinabuhi nga matarong samtang naa pa nining kalibutana. Tabuni kami sa imong hamili nga dugo, kupti kami sa imong panan nga kamot ug walay makadisturbo nining mga orasa nga ang among hunahuna ug kasing-kasing may sentro gayud nining ikawalo ka adlaw nga diin kami nagadaig, nagaymaya ug nagatuon ug nagapamalandong sa imong mga pulong. Nga kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan sa pangalan ni Yahushua Amasya akan. Hallelujah. Hallelujah. Yadayawa po mga kapatid sa ating pagpatuloy. Patuloy din po tayong makinig kung ano yung mensahe po na ipaabot ni Aba sa ating pagpatuloy mga kapatid. Okay po, let's proceed na po dito sa what is the 8-day celebration according to the scripture mga kapatid. So,
Ito na nga ang nakasabi rin po dito sa Leviticus. Sister Leah, kaya bang basahin ito? Okay ba sa inyo kung makabasa ka rito or let Okay us... po. Opo. Leviticus chapter 23 verse 36. 7 araw na maghahandog kayo kay Yahuwa ng handog na pinahiran ng apoy. Sa 8 araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo'y maghahandog ni Yahuwa ng handog na pinaraan sa apoy. Ito ay isang taimtim na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Kan. Yan ayo. So, salamat po, Sister ah, Leia, sa pagkabasa. Mga kapatid, ito po yung pinaka base o pinaka foundation natin po sa ating celebration ngayon. Nakasulat po sa Uyakra o Leviticus 23:36 na 7 araw, we're done with sa 7 araw mga kapatid. Ngayon sa ika-8 araw, andito naman tayo mga kapatid. Gumawa naman tayo ng banal na pagpupulong. So what we are doing now is banal na pagpupulong o convocation. Set apart convocation, mga kapatid, ang ating ginagawa sa kasalukuyan ngayon. At kayo'y maghahandog ni Yahuwa ng handog na pinahiran sa apoy. At ito ay isang taimtim na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. So, meron din palang offering na gagawin, mga kapatid. But ayon sa ating mga napag-usapan na sa nakaraan, ang ating offering is more of praises, thanksgiving, singing of acknowledgement sa ginagawa ni Abba Yahuwah. And batay na rin po yun sa Hebrews 13 sa ating na-highlight na sa nakaraang mga araw. Ito din po ay mababasa mga kapatid sa Numbers 29:35. So kaya in lieu of this handog mga kapatid, balik, balik tayo mamaya 4 o'clock, no? Kasi yun ang time natin for singing and praises and testimony. Ngayong umaga po yung ating pagtanggap ng mga instruction o Torah o pagpapahayag mga kapatid ni Abba Yahuwah through Yahushua sa mga nahanda natin sa umagang ito. So mamayang hapon, balik tayo 4 o'clock for the singing, praises, and testimony bilang ating handog mga kapatid kay Abba Yahuwah. So, note 8 day is a made apart gathering for Yahuwah and Yahushua HaMashiach mga kapatid. So ito talaga ay set apart gathering po natin as we proceed. Moving on sa ating reading, sino pa ang pwedeng maka-volunteer na magbasa another two passages? Pangalawang Chronicles o Chronicles chapter 7 verse 8 and 9. Any volunteer po? Ako po, brother. Opo, go ahead, Sister Lorraine. Go ahead po. Verse 8, Nang panahong iyon, ipinagdiwang ni Solomon ang buong Yasharal na kasama niya ang kapistahan sa loob ng 7 araw. Iyon ay isang napakalaking kapulungan mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. Nang ika-8 araw, siya ay nagdaos ng isang taimtim na pagtitipon sapagkat kanilang isinagawa ang pagtatalaga sa dambana sa loob ng 7 araw at ang kapistahan ay 7 araw. Okay po. To be continued pa maya as I explain a little bit. So mga kapatid, ito yung another passage. Kanina, Leviticus 23 po yon. Hindi pa sila nakapasok doon sa Promised Land. Hindi pa sila nakapasok doon sa Jerusalem. Ngayon, nandoon na sila sa panahon po ni Haring Shalomo o Solomon, mga kapatid ito. Ang buong Yasar-al, no, ay gumawa sila ng kapistahan. So, anong kapistahan ito? Sukot po ito, mga kapatid, ang pinag-usapan dito. 7 araw din po ang kanilang ginawa, mga kapatid. Napakalaking kapulungan ang nangyari po mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. So, how huge that is, mga kapatid, yung coverage
scope ng area, ang mga tao mula sa iba't ibang mga lugar na ito, sila'y nag-celebrate as mandated po o actualized po ni Haring Salomo, o mga kapatid, sa panahon na yun. So pagkatapos ng 7 araw, ito na nga ang nangyari, ikawalong araw, nandoon, nagtipon-tipon naman po sila, mga kapatid. At isinagawa nila yung mga offering places that they can offer, mga kapatid. Batay na rin po sa napag-usapan na rin o nabasa na natin din po. So after they have done the 7-day celebration, something happened. Okay? Ito na nga yung ikawalong araw, mga kapatid. Moving on. Sister, pwede mo bang ipatuloy? Verse 10 and verse 10 po. Verse 10, sa ika-23 araw ng ika-7 buwan, kanyang pinauwi ang bayan sa kani-kanilang mga tolda, na nagagalak at may masayang puso dahil sa kabutihan na ipinakita ni Yahuwah kay Daud, kay Shaloma at sa Yasharal ng kanyang bayan. Okay po. So, ito na nga yung nangyari. Ano ba yung unusual na something that really happened during that time? Ano ba? Okay, tinan mo yan. Ika-23 on the 23rd. Okay? Kasi nga, 22nd lang. 15 to 22nd, yun ang 7 days. Kaya ika-23rd, yun po ang ika-8 day, mga kapatid, ng 7 months. So, ang nangyari is, pinauwi na ni Salomo ang mga tao sa kanilang bayan at sa kanilang mga tulda. Okay? So, what happened is, nandito na po, mga kapatid, nagagalak at may masayang puso dahil sa kabutihan ipakita ni Yahuwah kay Daud at kay Salomo at sa Yasar-al na kanyang bayan. So, tingnan mo, mga kapatid, no? Sino po yung nagbigay po ng sigla at tuwa sa kanilang puso? Walang iba, kundi si Abba Yahuwah. Okay. Kasi may ginawang kabutihan si Abba Yahuwah sa kanila. Ibig sabihin, during that 7-day celebration, merong pangungusap, may mga amazing things ginawa ni Abba Yahuwah nangyayari sa kanilang puso, mga kapatid. Kaya pag on the 8th day, pagbalik nila sa kanilang tulda, mga kapatid, ito yun, punong-puno ng tuwa. Okay? Ang bawat isa sa anong ginawa ni Abba sa kanila. On the 23rd day of the 7th month, they were filled with joy in their heart because of what Abba Yahuwah has done, mga kapatid. At ito rin po ay na-confirm sa Nakamyao, Nehemiah chapter 8 verse 12. At ano yung nangyari dito sa Nehemiah o Nakamyao 8 verse 12? Anong dahilan kung bakit nagkaroon sila ng grabing tuwa, mga kapatid? Because they understood, mga kapatid. So, malamang, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon sila ng sobrang tuwa is because naintindihan nila ang kabutihan ni Abba Yahuwah. Bakit po maaring maintindihan ang kabutihan ni Abba Yahuwah? Kasi for 7 days, ginugunita, nire-recall, binabalikan kung ano yung ginawa ni Abba Yahuwah mula pa sa 40 years na sila'y nandun sa ilang. So out of that, mga kapatid, sa kanilang paggunita, pag-reflect, pag-recall, naintindihan nila anong meron si Abba. Naintindihan nila ang kabutihan ni Abba Yahuwah. Mga kapatid, sa ating buhay, wala naman po tayo doon sa 40 years. Mga foreigner tayo, mga kapatid. Mga Gentile type believers tayo. So, saan tayo makakonect? Okay, mga kapatid? Nito lang ang ating reflection. Bago lang tayo nakakilala sa pangalan. Tama po ba? At tayong lahat po ay guilty. Bakit po guilty? Because tayo pong lahat ay nanggagaling sa mga iba't ibang mga titulo, mga kapatid. Sinamba natin ang ibang mga pangalan, ibang titulo. At hindi yung totoong pangalan ni Abba Yahuwah. Pero mga kapatid,
kung tingnan natin, we should be grateful. Our hearts should be filled with joy. Bakit po mga kapatid? Dahil sa awa ni Abba Yaowa. Naawa si Abba Yaowa sa atin out of our ignorance, mga kapatid. Kahit pa sa ating ignorance, ang kanyang awa ay overflowing, mga kapatid. Binigyan tayo ng pagkakataon na makilala siya at madama natin ngayon kung ano ang ginawa ni Abba sa nakaraan. Kahit pa man hindi tayo nakakilala sa kanya. And that should lead us, mga kapatid, to an flowing joy. Currently, as we have looked back, mga kapatid. At hindi pa yan, mga kapatid. Tingnan natin ngayon at later on, tingnan natin sa future. And all the more, ma-realize natin, indeed, okay, it is a day to rejoice, mga kapatid. Itong 8th day na ito is indeed a day to rejoice. So why we observe the 8th day? So ano yung ating sagot dito? Can I ask, salamat po Sister Lorraine sa pagkabasa. Can I ask another reader po? Any volunteer? At i-reference natin po sa Tahaliam 90 verse 4. Okay po? Okay, go ahead po, Sister Lorraine. Go ahead po. Verse 8, subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito. Mga minamahal, ang isang araw ni Yahuwah ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Opo. So, yan po. Nabanggit po yan ni Patar. Pangalawang Patar o Peter 3 verse 8. Na ang katotohanan, sabi niya ay para kay Abba Yahuwah, yung isang araw ay sa atin 1,000 taon. Okay? Ang 1,000 taon tulad na ito sa atin, mga kapatid, ang reality. On the part kay Abba Yahuwah, isang araw para sa kanya, sa atin isang taong isang Libo. 1,000, o nga po, 1,000 taon para sa atin. At ito rin po ay na-confirm, mga kapatid, ayon sa Tahaliam 90 verse 4. For 1,000 years in your eyes are like yesterday that has passed. Ang nagsalita po nito ay si Masya sa kanyang panalangin. Tahaliam 90 verse 4. For 1,000 years in your eyes, okay, are like yesterday that has passed. So, mga kapatid, this is a connection na talagang para kay Abba Yahuwah, his time is eternal, mga kapatid. Pero sa atin is very finite, very limited po ang ating understanding sa time, mga kapatid. So, yan, that being said, ano po yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Connecting this idea on the 8th day, connecting this to what we mean, mga kapatid, sa ating buhay ngayon. Kung balikan natin po yung Genesis o Barasyat, gumawa po si Abba through Yahushua. Ginawa niya ang lahat in 6 days. Okay? 6 days po. And in the 7th day, Abba Yahuwah rested. So, 6 days ginawa ang lahat na creation sa time frame ni Abba Yahuwah, yun po, mga kapatid. So, on the 7th day, nagpahinga. Kaya yung ating observance of the Sabbath should be on the 7th day because significant po yun. Kung ano yung ginawa ni Abba for 6 days, on the 7th day, siya po'y nagpahinga. So kung i-apply po natin itong 1 day is equivalent to 1,000 years sa atin, mga kapatid, ito po yung mangyayari. 6,000 years time of working, time of labor, mga kapatid.
And on the seventh day, that is the 1,000 years of rest, mga kapatid. So ano itong 1,000 years of rest? Ito na yung hinihintay natin, mga kapatid, na magiging matutuo sa pagdating ni Yahushua. So yung 6,000 years of work and labor from the time of Adan, mga kapatid, hanggang sa time na ating hinihintay yung pagbalik ni Yahushua, mga kapatid. And on the seventh day, yan po ay day of rest, mga kapatid. At ano yung day of rest? Kasi kung basahin natin ang Revelation 21, mga kapatid. 21, ano pong nakasasabi doon? Yan po ang tinatawag natin na, tama ba? Revelation 21 ba o Revelation 19? Yung paghari ni Yahushua, mga kapatid. Let me verify it, mga kapatid. Baka magkakamali tayo. So, 1,000 years. Anong chapter ba ito? Is it on, o nga po, Revelation chapter 19 po, mga kapatid, no? Itong hinihintay natin na 1,000 years. At sa panahon na ito, anong mangyari po kay Hasatan? Okay, Hasatan po sa panahon na ito ay may bilanggo po siya. Okay? Satan will be put into dungeon, mga kapatid. So, Kazon 19 and 20 po, mga kapatid. Diyan po natin ito mababasa yung 1,000 years. At sa 1,000 years na yan, mga kapatid, ay talagang tahimik po yan kasi nakabilanggo po si Hasatan. Okay? Walang problema po. It's a day of rest. It's a 1,000 years sa atin na 1,000 years sa atin na a day of rest, a day to enjoy with the presence of Abba Yahuwah and Yahushua Hamashiach, mga kapatid. So, yan po. And pagkatapos niyan, after 1,000 years, anong mangyari? Satan will be released. And Satan will gather again his cohorts. At he is going to fight against Yahushua and the rest of the believers, the rest of the sangkatauhan ni Abba Yahuwah and Yahushua sa panahon na iyan, mga kapatid. After the 1,000 years, he releases Satan and Abba Yahuwah will send fire and throw again back si Satan doon sa kanyang lugar. And then following that is the final judgment po. Okay po? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa ating pagtira sa tent for 7 days, okay, that is a picture of what will happen sa 1,000 years, mga kapatid. Balikan ko po. Bakit tayo nakatira sa tulda tent, mga kapatid? Because yan po ay significant of what will happen doon sa 1,000 years na kung saan Abba Yahuwah and Yahushua manahan kasama natin. Yada Yahuwah po. So yan po, 7 days tayong nakatira diyan sa or nanahan o pumasok or nakaupo. Ang iba nakatulog, ang iba hindi naman nakatulog. Walang problema, no? But what is important is nag-celebrate tayo diyan, mga kapatid. So yun po ay significant ng 1,000 years na Abba Yahuwah manahan kasama sa atin. Then on the 8th day, mga kapatid, ano po yung 8th day na ito? 8th day, bago tayong papasok sa 8th day, meron pa muna yung tinatawag na final judgment. Na kung saan ang lahat ay haharap kay Abba Yahuwah. Haharap sa trono, mga kapatid. At magkakaroon po ng declaration na whose name is not written in the book. Kazon 21, mga kapatid. Mababasa mo yan. Whose name is not written in the book shall be thrown into the lake of fire, mga kapatid. So yan po ang hinihintayin. After the final judgment comes the 8th day, mga kapatid. At ano po yung 8th day? Ito po ang significance. Days of eternity with Yahuwah and Yahushua. Kasi po, finally, naibalik si Satan doon sa kaniyang lugar
lake of fire, mga kapatid. At yung lahat ng mga tao na pumili sa kamatayan, ibig sabihin pumili sa pag-disobey sa kanyang Torah, mga kapatid, together with Satan, mga kapatid. Pupunta sila roon. And eternity sa atin kasi wala nang magdisturbo, wala nang chaos, wala na whatever, mga kapatid. And it will be a joy eternity with Abba Yahuwah. So, ganun ka mahalaga itong 8-day celebration. It speaks of eternity with Abba Yahuwah and Yahushua HaMashiach, mga kapatid. So, dahil dito, kailangan tayong magkaroon ng renewal sa ating covenant, mga kapatid. So, I ask another reader or sino po ang pwedeng magbasa? Kailangan nating i-renew, kailangan nating i-refresh ang ating mind patungkol dito sa ating covenant relationship with Abba Yahuwah, mga kapatid. Anyone would like to read? Okay pa, Brother Dan. Ay, salamat po, Sister Leah. Bye. Shamot chapter 19 verse 5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari at higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Verse 6. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Yasrael. Okay po. So, ayan mga kapatid, no? Malinaw po dito sa nabasa ni Sister Leah, mga kapatid. Ano po 'yan? Abba Yahuwah, before he gave the Ten Commandments, nagkaroon po ng covenant. So ngayon, sa atin din po mga kapatid, on this 8-day celebration, kailangan nating i-refresh ang ating mind sa covenant. Ano po ito mga kapatid? Tingnan mo yan, oh. Sinabi po ni Abba Yahuwah sa pamamagitan ni Moses, mga kapatid, sabi niya, susundin ang aking tinig. Okay? Tutuparin ang aking tipan. Shama and Shamar, mga kapatid. Shama, hear, O Yasharal, hear my voice. Shamar, meaning you guard, you keep. Okay? My covenant, ang aking tipan. At kung gagawin ninyo yan, ano mangyari mga kapatid? Kayo ay magiging aking sariling pag-aari, my treasured possession, at higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. So, mga kapatid, kapag makipagsundo tayo kay Aba, kapag makipag-agree tayo kay Aba na susundin siya, sundin ang kanyang tinig at gagawin ang kanyang mga kautusan, mga kapatid, magiging treasured possession tayo. Bakit malaga kay Aba yun magiging treasured possession tayo? Verse 6, sinabi dyan, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. So we shall become priests and kings, mga kapatid, of Abba Yahuwah. At isang bansa na para sa Kanya. At ito po ay na-confirm, mga kapatid, dito sa unang kapa o Patar, chapter 1, verse 15 and 16. Instead, as one who called you is Kodash, so you should become Kodash in all behavior, because it has been written, be Kodash, for I am Kodash, mga kapatid. So yan po, a reminder that we should set apart ourselves. Dahil tayo ay magiging set apart, magiging kaharian, bahagi ng kanyang kaharian, ng mga pari. Bakit po? Anong gawin ng mga pari? To declare the praises. Yun po ang gawa ng pari, di ba? Priests are going to declare the praises. At yun pala mga kapatid ang mangyari sa atin. Bakit Abba Yahuwah is setting us apart for Him? At magiging sarili
sarili ni Aba Yawa tayo mga kapatid is because sa huhuling mga panahon, yun ang ating gagawin to declare praises to Him bilang kanyang mga pari, mga kapatid. So that being said, 8-day celebration is a renewal of our covenant relationship with Ab Yahuwah and Yahushua HaMashiach. So every time na yung mga Yasaraal noon, ang kanilang itong ginagawa, they are also renewing their covenant, their relationship because they are a made apart people, mga kapatid. Moving on. How to renew? Ito na nga yung susunod, mga kapatid. Okay, meron tayong mga readings dito. Can I ask volunteer po na tutulong sa ating mga babasahin? Okay, i-ready lang po ninyo mga kapatid. Una, dito sa Deuteronomy 10 verse 16. So ang tanong dito is paano tayo mag-renew bilang bahagi ng ating 8-day celebration ngayon? Okay po, anyone would like to read Deuteronomy or Devarim 10 verse 16? Ako po, Brother Dan. Deuteronomy. Okay po. Opo, sige. Sister Lea kayo. Ako pa. Okay. And Sister Lea, dito kayo sa 10:6, rather, Isaiah 59 verse 2. Okay po. Brother, dalawa po to. Do I need to read two languages? Sige po, go ahead po. Okay. Okay po. 10:16, do not harden your heart, be teachable. Tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. Opo. So, itong sa on top is my summary po. But dito sa Tagalog na binasa mo, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso. So, di ba kung naalala niyo noon, meron tayong isang kapatid noon na nagtanong, "Oh brother, ang circumcision na pinag-usapan ay hindi yung flesh." Di ba? Naalala po ninyo mga kapatid noon. May mga objection kasi dito mga kapatid. Bakit pa kayo magpa-circumcise? Bakit pa i-perform ninyo yung circumcision of the flesh? Nakasabi naman po rito sa Deuteronomy 10:16 na ang kinakailangan lang pala ay yung circumcision ng puso. Okay? Tuliin ninyo ang balat ng inyong puso. So, yun mga kapatid, ang isang objection ng mga kapatiran. Hindi na kailangan tayong magpatuli sa flesh. Ang kailangan lang is yung magpatuli sa puso. Mga kapatid, na misunderstood po yun. While it is true na meron tayong reference na nagsasabi na ito, parang kasalungat doon sa Barasyat 10:17. Mamaya, babasahin po natin yon. But hindi po sila magkasalungat, mga kapatid. Meron po silang connectivity. Okay po? So ano yung connection dito? Ang pinag-usapan dito ay yung circumcision of the heart. We cannot take it literally, mga kapatid, na kukuha tayo ng kutsilyo at hihiwain natin. Hindi po yun literal. Ang pinag-usapan po dito, yung katigasan ng puso. See? Kasi nandyan po sa next phrase. At huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo. So in other words, the hardness of the heart, yung pagmamatigas ng puso, ganun rin po yung pagmamatigas ng ulo. Nang ibig sabihin, the heart and the mind, they are all connected, mga kapatid. Okay? So, what does it mean is that we should not harden our heart kung ano yung naintindihan ng ating isip, ang ating ulo, kung ano yung ating naintindihan, mga kapatid, our heart should not be hardened. Opo? Kasi yun po ang paraan na ma-renew natin ang ating covenant. Aba Yahuwah, through the years, mga kapatid, meron siyang pangungusap sa atin. Kaya kailangan tayong magsabi ng yes, 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 mga kapatid. Kay Aba Yahuwah. Okay? So yun ang highlight ko dito sa taas. Do not harden your heart, but be teachable, mga kapatid. At ngayong araw na ito, yun ang ating pagmuni-munihan.
Guilty ba ako dito na ang puso ko ay nagmamatigas sa nais mong gawin ko? Yan po ang ating pagmuni-munihan sa araw na ito, mga kapatid. Okay? Can somebody read on Yesaya 59 verse 2? Bakit mahalaga ito na dapat ang ating puso, ang ating ulo ay hindi dapat magmamatigas? Dapat teachable, soft. Okay? Kaya tinabi yan, balat ng inyong puso. Kasi yung balat na yan ay yan ang masela, yun ang soft, mga kapatid. Meaning, it means to say na soften your heart. Allow your heart to be teachable. Bakit po mahalaga yan? Sister, go ahead po, Sister Leah. Ako. Okay? Anyone who would like to volunteer? 30 verse 6 po ng Dabaryam. Go ahead po, Sister. Yesayao, chapter 59, verse 2. Apa. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa alua. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. See? Yun po ang dahilan, mga kapatid. Kung meron man tayong pagkasala, at ano yung understanding natin sa pagkasala? What is our understanding of sin, mga kapatid? Batay po sa 1 John 3:4 ba yun? Sin is what po, mga kapatid? What is sin? Transgression of the law po. Correct. Translation of the law. Transgression rather. Transgression of the law. Yung ating pagsuway sa mga kautusan is sin, mga kapatid. At ayon sa nabasa ni Sister Leah, tayo ay humihiwalay. We are being separated from Abba Yahuwah because of our transgression of the law. Yung ating pagsuway, ang hindi natin pagsunod, mga kapatid. So, ayan, today is a reminder na we remind ourselves that we should say no to sin. We should say no to any Torah-less, mga kapatid, or any wickedness. Go ahead po. Sino yung mag-volunteer sa 30 verse 6? Kung ang Deuteronomy 10 verse 16, sa atin po ito, tayo ang gagawa nito. What about sa Deuteronomy 30 verse 6? Anyone would like to read? And then somebody also proceed to Ezekiel 44 verse 9. Go ahead po. Sino po? Deuteronomy chapter 30 verse 6. Opo. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganon, mabubuhay kayo ng matagal. Wow. So, sinong gagawa niyan, mga kapatid? Sino ang lilinis? Sino yung mag-perform ng circumcision sa heart ng mga Yasar-al? Abayawa po. Abayawa po, mga kapatid. So, nakita niyo yung balance? Sa 10 verse 16, tayo po yun. Huwag tayong magmamatigas. Dito sa 30 verse 6 ng Dabaryam, gagawin ni Aba ang kanyang parte. Lilinisin tayo niya. I-circumcise niya tayo. At sa ganon, anong mangyayari? Mabubuhay, ano tayo? Ng matagal. Ng matagal. We shall live. So mga kapatid, yan po ang katotohanan sa sinabi dito, mga kapatid. Mabubuhay tayo ng matagal. Okay? Upang, sinabi dyan, ang result is to love Yahuwah, your Alua o Aluayam, okay? With all your heart and with all your being. So, ito yung ating tester, kumbaga, tester natin. Paano natin nalalaman na nilinisan na ni Aba ang ating puso? Na circumcised na ni Aba ang ating puso? Paano natin malalaman? Kung tayo po ay totoong nagmamahal sa Kanya. O ano pong sinabi ni Yahushua, mga kapatid? If you love me, ano sabi ni Yahushua? Love my commandment. If you love me, obey my command. If you love me, keep my commandment.
Saan po nakasabi yun? Yaokanan, di ba? Yaokanan 15. Tama ba mga kapatid? Yaokanan 15 verse 10. Wala sa PowerPoint natin yan. Yaokanan Yes. 15. Yeah, Kanan 14:15, Brother Dan. Opo, nandiyan, no? Ano yung sa iyo, sister? 13. Yeah, Kanan 14:15. Okay, andiyan kay sister ah Bakar sa iyo, Yaokanan 14, 15. 15. If you love 14:15. me, you shall guard my command. Tama po. Yaokanan 14:15. Binalik din po niya ito sa Yaokanan 15 verse 10. If you guard my commands, you shall stay in my love, even as I have guarded my Father's command and stay in His love. So may karapatan na magsabi si Yaosya, oy, gawin ninyo ha. Gawin niyo yan kasi ako, ginawa ko yan. Sinunod ko ang lahat ng mga utos ni Abba. Sabi niya, I guard his command and I stay in his love. So mga kapatid, obeying the command and loving Abba Yahuwah they really go together. O paano sabihin ng ating mga kapatiran na ang law, ang Torah ay para pang Old Testament lang? Walang katotohanan yan mga kapatid. Yan ay puro kasinungalingan. Yun, kung sino man ang maniniwala sa katuruan na yan, talagang matitisod, mga kapatid. Kasi po, malinaw dito sa dalawang mga reference na banggit ni Sister Bakara sa Yao, mga kapatid. 14:15 ng Yao Kanan. 15:10 ng Yao Kanan. Dalawa mga references. Yao siya po. He demonstrated it. Lahat ng mga utos ni Aba ginawa niya. And dahil diyan, he stayed in his love. So, ganun din po tayo mga kapatid. As a day to celebrate ngayon, itong 8th day ngayon, we renew ourselves. We ask ourselves, itong bunga ng paglinis ni Aba sa ating mga puso, nandito na ba? Nakikita na ba yung ating tunay na pagmamahal ni Aba by obeying, by keeping His commands? What about sa Ezekiel, Yasakal? Ako po, Brother Dan. Okay po, sister. Baka sayaw, 44 verse 9. Ezekiel 44:9. Thus said the Adon Yahuwah, no son of a foreigner, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, comes into my mikdash, even any son of a foreigner who is among the children of Yasharal. See? Malinaw po mga kapatid. Tayo ang pinag-usapan diyan, mga foreigner. Foreigner at ang kanilang mga anak, ano daw ang dapat gawin? Kapag mag-join tayo sa mga gathering in honor of Abba Yahuwah and Yahushua HaMashiach, dapat ano rin po ang criteria? Ano yung condition? Dapat ang mga puso ay Circumcised po. na-circumcise. Yung ating heart, yung ating puso, dapat na-circumcise din po, mga kapatid. Okay? So, malinaw, mga kapatid, na it is really a must that on this 8th day celebration, okay, tayo mga foreigner, tayo mga Gentile believers are also included on this. Na dapat circumcised din po ang ating mga puso. Can I ask another reader or anyone else who would like to volunteer? Mga kapatid, forward-looking po ito. And this is the picture of eternity. Yeremia 31:31 to 34. Anyone would like to volunteer? Kung sino pong gusto. Kindly unmute lang po and read for us 4 o 3 mga references. Okay po. Yeremia 31, yes. chapter 31, verse 31 to 34. 34. Sinasabi ni Yahuwah, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Yasraal at sa Yahuda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Matsaryam. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito.
Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Yisrael pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging aluwa o aluayam at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihing, kilalanin mo si Yahuwah, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Wow. Yan na Yahuwah. Mga kapatid, 8-day celebration po yan. That is forward-looking po, mga kapatid. Darating ang araw na wala nang magtuturo. Wala nang magbigay pa ng mga katuruan. Darating ang araw, mga kapatid, na kung saan Aba Yahuwah ay ilagay na sa bawat puso't isipan ng kanyang mga sangkatauhan. Ang nabanggit po diyan ay ano po? Yasar-al at Yehuda. Okay po? Yasar-al at Yehuda. At siyempre naman, kasali din tayo doon sa mga issue on foreigner o sojourner. Kasama tayo dyan mga kapatid na mananampalataya na rin po. Na nagsunod na rin po sa Torah mga kapatid. So, yan po ay forward-looking. At sa panahon na iyan mga kapatid, sa panahon na iyan, lahat ay nakakilala. Lahat ay nagkikilala o sinasamba ang kaniyang pangalan. Lahat po, mga kapatid, sa panahon na yan. Dahil, anong ginawa ang gagawin ni Abba dito, mga kapatid? For I shall forgive their wickedness and remember their sin no more. So, yan po, mga kapatid, ang mangyari sa panahon na yan. But again, that is forward-looking. And this time of the celebration, mga kapatid, ito ay magbibigay sa atin ng patience. Let's be patient with one another because darating na rin ang panahon na wala nang magtuturo. Wala nang mag-instruct dahil Aba Yahuwah on this time, mga kapatid. Okay? Nailagay na lahat ng kanyang Torah, ng kanyang instruction sa bawat puso at isipan ng tao, mga kapatid. So, before we proceed dyan, mga kapatid, let us refresh ourselves muna doon sa Berashiat, chapter 17 po. Okay, let me double check kung andito pa, mga kapatid. Okay, wala na. Okay. So, Berashiat, chapter 10, mga kapatid. Let's refresh ourselves with this. Berashiat, chapter 10, rather, chapter 17 po ng Genesis. Bakit po mahalaga ito? Kasi we are going to refresh ourselves. Kung bakit itong mga circumcision na pinag-usapan ay mahalaga, mga kapatid. It's because, ito na nga, Berashiat chapter 17, kung titingnan natin, mga kapatid, dito sa Genesis 17, beginning verse 12 po. Okay, beginning verse 12. Okay. Hindi na record, no? Hindi na successful yung aking pagka-encode siguro, mga kapatid, kung bakit na nawala. But kanina meron akong in-include dito. But anyway, hindi na-include, mga kapatid. So let's refresh ourselves. Genesis 17 verse 12. Can I ask somebody to read, mga kapatid? Genesis chapter 17 verse 12, 13, and 14. Can I ask? Berashiat, Apo, Berashiat, 17. Apo.
Balashat chapter 17, verse 12 to 14. Opo. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuloyin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng aluwayam kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag. Tapos na po, Po, brother. Nandiyan na po. Yadayawa. So, mga kapatid, sa nabasa ni Sister Leah, kailangan talagang is-circumcise on the 8th day po. Okay? At ito ay, naisabi dito ay, ito ay everlasting covenant. Shall be my covenant, mga kapatid. Okay? Covenant, be in your flesh for an everlasting covenant. Nandyan po sa verse 13 po. So, kung bakit 8th day yung pag-circumcise sa actual na foreskin ng mga lalaki, mga kapatid, is because significant po kung bakit 8th day yung pagtuli. Bakit significant po yun? Kasi significant din po yun sa tinatawag dito na everlasting covenant, yung circumcision of the flesh, mga kapatid. At dito natin i-connect kung bakit mahalaga yung circumcision of the flesh, which is a sign of the everlasting covenant. Kasi po, hindi lang po yun flesh ang pinag-usapan. But sa ating napaliwanag na dito, let us make a connection. Sa ating pinag-usapan natin dito, that also has something to do with our spiritual circumcision. Verse 16, sa ating na-highlight kanina, hindi tayo dapat magmamatigas. That is our circumcision. Circumcision ng ating puso at isipan. Sa 30 verse 6, Aba Yahuwah po gagawin niya ang kanyang parte. He will circumcise our heart. He will cleanse and He will purify us. So mga kapatid, kung bakit 8th day ang pagtuli is because that is very significant of the 8th day celebration in which speaks of eternity, we will be with Aba Yahuwah and Yahushua. So, that being said, mga kapatid, ito na nga yung ibang term which is nakuha naman po natin ito noon. I will not explain it, mga kapatid. So, ano kaya, mga kapatid? Significance of the world to come, mga kapatid. The new Shemayam and the new Arats after 1,000 years of reign. Okay? Can somebody read Revelation 21 verse 22? Anong mangyayari, mga kapatid? After 1,000 years, tayo ba ay manahan pa sa tulda after 1,000 years? No more. Revelation Revelation 21 po o Kazon 21, 22. Ano pong nakasabi dyan? chapter 21 verse 22. Apa. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Aluwa Yahuwah na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. See? Wala nang templo, mga kapatid. Wala nang tabernacle. Wala nang tulda doon sa bagong Jerusalem, mga kapatid, at bagong Arats. Wala na po yan. Bakit po? Kasi Aba Yahuwah, ang makapangyarihan na Aba. Kasama, sino po? Ang kordero. Yahushua, kordero. Yahushua. So talaga, mga kapatid, dalawa. Aba, Yahuwah, yung ating makapangyarihan na Aba, mga kapatid. The Almighty, mga kapatid. Yahuwah. And Yahushua, mga kapatid. Yahushua, ang kordero, mga kapatid, ay manahan dyan. Ngayon, i-connect ko lang din po sa yung last na verse natin kahapon sa Torah. Can somebody read
Revelation o Kazon 22:17. Revelation 22:17. Okay. Brother, Opo, Sister Lorraine. Kazon 22 verse 17. verse 17. And the Ruah and the bride say, Come, and he who hears, let him come, and he who desires it, take the water of Hai without paying. See? Mga Kaya kapatid, uwa. yadayawa po. So, kung ang chapter 19 ng Revelation o Kazon 19, mga kapatid, ito po yung marriage wedding of the Lamb. Mga kapatid, ang chapter 20, ano po ang pinag-usapan dito? Wedding din po with Abba Yahuwah. Okay? Ah, bakit po? Kasi nandito po sa 22. Okay? Sa 22 po, it speaks about Abba Yahuwah. Verse 1, showed me river, waters of Kaya, clear as crystal, coming from the throne of Yahuwah and of the Lamb. Okay po? So, nandyan. And then, if you move on, mga kapatid, it speaks about wedding. It speaks about, symbolic lang po yun mga kapatid na ang tinutukoy dito talaga uh, is not only Yahushua nagkaroon po ng wedding, but also Abba Yahuwah, mga kapatid, bilang ating Abba, is also have that sense. Kasi kung tinan mo yung verse 16 na binasa ni Sister Lorraine, rather, verse 17, and the Ruach and the bride say, Come, and he who hears, let him say, Come, and he who thirsts, come, and he who desires it, take water from Kaya without paying. So, mga kapatid, this is not something familiar sa atin mga kapatid, but it could be that there is also a wedding that took place here between Abba and his people, mga kapatid. So, yan, that being said, what is this message? Any message po sa ating celebration today, any message po nagmula kay Abba and Yahushua HaMashiach? Is there something na new para sa inyo or something na nais niyo pong i-highlight? Ano po yung pangungusap ni Abba, Yahuwah, mga kapatid, sa bawat isa sa atin? So as we celebrate today, itong 8th day, nawa makonect natin yung joy at makonect natin yung awesome responsibility, okay? At makonect natin yung forward-looking kung saan tayo papatungo, mga kapatid. Anything that you wanna share, or what are your realization? What are your thoughts and feelings having heard this, mga kapatid? Who would like to share and break the silence? Anyone? Meron bang pangungusap si Abba Yahuwah sa bawat isa? So, let's allow the Ruach HaKadosh throughout the day, mga kapatid. Magmuni-muni tayo. And mamaya, balik tayo, mga kapatid, for the singing, praises, and testimony. So,
with the spoken words today. Allow the Ruach HaKodesh, mga kapatid, to speak to us and deal with us kung ano po yung kanyang mensahe sa bawat isa. So, all esteem po and praises kay Abba Yahuwah sa kanyang mensahe. Yada Yahuwah.